At manimahal sa sandaling ito, kinihiling na tayo panandali ang tumayo upang magbigay galang sa salita ang ating pinamahal pa Jesus at ating pidadalihin ating beloved preacher, Kuya Romeo Jose. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-preacher Randy Igban. Tayo pong lahat po mga minamahal ay manalangin upang tayo pisamahan at gabayin po tayo ng ating napakabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamahal na Panginoong Hesus. Kami ito sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalal mong gawain. Lalubos ang pinagpalat nilang isa-sala sa pagkilos sa aming kaligitnaan. Patuloy lamang nakasama ka namin sa pagsamba po namin sa araw na ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral na inyong pumbalal mong salita. Bago pong lahat, patawarin mo po kami, sama kami nasumpungan nagkulang nagkasala sa iyo. Buksan mo ang pangunawa ng bawat isang naririto na maunawaan po namin ipumbalan mong kalooban. At ikaw po magbigay sa akin ng karunungan at maging pagpapala po ako sa lahat ng aming puminamalang kapatiran sa lugar na ito. Maging sa lahat ng mga taga-subaybay sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagpalain po ba ng mong salita sa unat dalangin ng aming puminamahal at iginagala na aming pumalapastor, aming pong sinasaway, magawa ng kaaway, pag-aninlangan, I command you cast out in the name of the Lord Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kayo na po mga minamahal makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago pang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang at pagbati sa ating po beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa lahat ang ating pumakasamang kapamanggagawa sa panguna upang asiwa po ng ating beloved preacher Mars Pacton, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved elders, ating puminamahal na mga kapatiran, baguhan, manudatihan, maging sa lahat ang ating mga kababayan po natin walang sawang sumusubaybay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang gabi na po sa ating lahat. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Bigyan po natin ng tema ating tatalakayin sa gabing ito, Overcoming Fear. Pagtatagumpay laban sa takot. In the Bible, perfect love casteth our fear. Ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, katulad po ni Sarah. Si Sarah po mga minama sa pagtalima niya kay Abraham. Dahil si Abraham ay lingkod ng Diyos, siya po ay sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa pagsunod niya, pagtalima niya sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yun po ang naging daan para maalis ang takot sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Maging sa Apostol Pedro, nung panahon sila po inutusan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ipangaral po nila ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Ang sino mang sasampalatay at maniniwala sa Ebanghelyo, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Patuloy po ipinapangaral ng mga alagad ng Diyos si Apostol Pedro. Siya po ay pinagbawalan na huwag ipangaral ang mabuting balita sa maraming mga tao. Ngunit si Apostol Pedro, siya po mga minama, hindi po siya natakot sa mga tao, hindi po siya natakot sa pamahalaan, bagkus siya po mga minama, sinunod niya, tinalima po niya ang Diyos na ipangaral ang mabuting balita. Kaya dito po mga minama sa Gawa 5:29, diyan po mga minama na kung saan yung siya po pinigilan, siya po mga minama, hindi po siya tumigil na ipangaral ang mabuting balita. Kaya sabi po rito, ang salitang ito ni Apostol Pedro sa Gawa 5:29 ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa alituntunin ng tao. Ito ay naglalaman ng idea ng pagbibigay prioridad sa autoridad ng Diyos sa kanilang buhay at mga gawain. Kaya mahalagang malabanan natin ang takot dahil ang takot ay siyang pumipigil sa ating sarili. At ang takot sa ating buhay isang uri ng pagsubok na humahamon sa ating mga damdamin. Kaya how to overcome fear? Paano mapagtagumpayan ang takot? Dahil dito sa ating mundong ginagalawan, marami mga tao na sila po mga minamal ay nangangambat, natatakot. Na kapag sila po ay nagkaroon ng problema,
Sila po mga minamahal, ang problema na dumarating sa kanilang buhay, minsan hindi po nila nakakayanan. Kaya minsan nawawala na sila sa kanilang sarili, nawawala na po sila ng kontrol sa kanilang mga sarili. At kapag sila po ay dinapuan ng karamdaman, ang mga kababayan po natin, sila po ay natatakot na nangangamba. Hindi na po nila alam ang gagawin, lalong-lalo na kapag malalang karamdaman ang dumapo sa kanilang buhay, naisip po nila minsan ang mga kababayan po natin, iksihan na ang kanilang buhay. Mga kababayan po natin, nangangamba at natatakot, nawawalan sila ng pag-asa kung ano po ang kanilang gagawin. Sila po'y natatakot, kaya how to deal with fear? Paano haharapin ang takot? The Bible says, 2 Timothy chapter 1 verse 7, basahin po natin. Ito po ang sinasabi sa Ikalawang Timoteo, kabanatang 1 at ang talata ay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ang kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Amen. Purihin po ang pagkabasa na banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Diyos po ang magpala. Ayon po sa ating damasa po mga minaman na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. God has not given us the spirit of fear. He has given us the power. Sabi po ng banal na kasulatan, Gawa Kapitulo 1 at ang versikulo po 8, sa lahat ng sasampalataya at maniniwala, susunod tatalima sa utos ng Diyos, sila po ay magkakabit ng kapangyarihan. Ano po yung kapangyarihan na sinasa sa banal na kasulatan? Kapangyarihan baguhin ang iyong buhay sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito, dati-rati sila pa alipin ng kasalanan. Hindi nila magawang magbago, subalit sila po ay nakakilala sa buhay na Diyos sa pamamagitan ng gawain ito, nagbago ang kanilang buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dati-rati magulo ang kanilang buhay. Mga drug addict, mga shabu addict, mga magnanakang mga pusher. Ngunit nung sila po ay maglingkod sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng gawain na ito, binago sila ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng binago ng Diyos, magsabing praise the Lord. Ano po mga minama ang sinasadama na kasulatan na magkakaroon po tayo ng kapangyarihan? Kapangyarihan, pagalingin ang inyong karamdaman. Kaya marami po tayo mga kapatiran na pabilang sa gawain na ito, dati-rati sila po ay nasa balig ng karamdaman. Lahat ng kanila po mga salapi ay pinambayad na po sila sa pagamutan sa hospital, sa mga albularyo, ngunit walang lunas. Isang araw, nasumpungan po nila ang gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lumapit sila sa ating mabait na Diyos, nangako sila na maglilingkod, susunod sa banal na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dati-rati ang kanilang mga karamdaman na wala na pang lunas, wala nang kagalingan, ngayon, pinagaling sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano po ba ang mga minamo yung kapangyarihan ni sinasadya na kasulatan? Kapangyarihan, bigyan ka ng kapayapaan sa puso at isipan sa pangalan ng ating dearest Jesus. Sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang ating buhay noon, walang kapayapaan, walang kagalakan, subalit nung tayo pinaglingkod sa Diyos, ngayon, payapang-payapa na. Kaya pinatutuo ng mga kapatiran po natin, kapag ikaw ay sumusunod palagi sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon, wala kang pangamba, wala kang takot, wala kang pag-aalala. Ang sabi nila, matutulog kang parang sanggol, wala kang alalahanin, wala kang kinatatakutan sapagat alam mo, ang Diyos ang nagbabantay sa iyo. Everybody shout, praise the Lord! Kaya pinagpala po tayong lubos ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sapagat tayo po ay narito sa buong katotohanan, nilalaki pa ng prueba at ebidensya na sa ating pagsampalataya sa ating mabait na Diyos, pagsunod sa kanyang banal na utos, na wala ang takot natin, pangamba, na tayo po mga minama dahil nakakilala po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Katulad po ng ating mahal na pastor, sila po ay umakyat sa dako ng Hulusulo, sa kuta ng mga Abu Sayyaf. Bilang tao po mga minamahal, talagang matatakot ka sapagat ang mga tao roon, sila po ay pumapatay ng tao na ayon sa paniniwala ng mga tao roon, mga Abu Sayyaf. Kapag sila po ay nakapatay ng tao, para sa kanila, langit sila. Yun po ang kanilang paniniwala kay Allah. Sa Kapampangan, Allah, wala.
Kapag pananampalataya nila po mga minamagalimon, wala silang tatamuhin na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ngunit ang ating mahal na pastor, ang kanyang mga kasama, pagpunti nila roon po mga minamasakutan ng mga abusayab, sila po hindi natakot. Hindi sila nag-alala, hindi sila nangamba sapagkat sila po ay nagkaroon ng 100% pananampalataya mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Nagkaroon sila ng buong pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen yan po mga minamahal. Ang bawat isa sa atin, nasaksihan po natin na sa pagsampalataya po natin sa ating pinakamahal na Panginoon, lahat ng ating po mga alalahanin, lahat ng ating kabalisahan, lahat ng ating takot at pangamba, yan po mga inalis lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sapagat ang kapangyarihan, ang Espiritu na sumasa atin ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ito po ay sinalita ni Haring David sa awit 23 verse 4. Bagaman ako'y lumalakas sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Purihin ang Panginoon. Yan po ang sinalita ng Haring David. Bakit niya po sinalita ang salitang ito? Dahil nasaksihan na patunay po ni Haring David. Siya po mga dumaan sa panganib, siya po ay papatayin siya ni Saul. Ngunit siya po mga minama, iniligtas siya ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Ganoon din po tayo po mga minamahal. Ang iba sa atin po mga minama, dumating po sa panganib na sila po ipapatayin ng mga hold-upper, sasaksakin po sila. Ngunit sila po ay patuloy na inililigtas ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa pagtotoo, ang ating Diyos na sinasampalatayanan at pinaglilingkuran sa pamamagitan ng gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pangalawa, wala tayong dapat ikatakot kapag mayroon tayong pag-ibig. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, at ang bersikulo po ay 6. Dito po sa ikalawang sulat ni Juan, Kabanata 1, ang talata po ay 6. At ito ang pag-ibig, na tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo magsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Amen. Amen. Ang pag-ibig na tayo nagsisilagad sa kanyang mga utos. Ibig sabihin po mga minamahal, kapag ang tao na hindi lumalakad sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon ay wala silang pag-ibig, datapwat ang lumalakad sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon, sinusunod nila ang utos ng Panginoon, mawawalan sila ng takot at pangamba. Amen. Kaya po mga minamahal, marami mga tao, sila po ay nakakilala sa Diyos. Bagaman nakikilala nila ang Diyos, ngunit hindi sila lumalakad sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Dinadayan nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang naging resulta sa mga kababayan po natin, dahil hindi sila nagsisilakad sa utos ng Panginoon, nararamdaman din nila yung pangamba, takot sa kanilang buhay. Ngunit tayo po mga minamahal na nagsisilakad sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon, lumaganap man ang kaguluhan dito sa mundo, dumating man ang mga sakuna dito sa mundo, narin po mga minamahal, ating pong sinasampalataya na ang kanyang banal na salita na hindi tayo pababayaan kailanman ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya kapag matapat mong sinusunod ang banal na utos ng ating pinakamahal na Panginoon, wala kang takot at pangamba sapagat alam mo, narin palagi ang makapangyarihang kamay ng Diyos na patuloy na nag-iingat, nagtatanggol sa iyo. Amen. Sa paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pangatlo, maging matalino tayo upang mawala ang takot. Tito Kapitulo 2 at ang bersikulo po ay 7. Dito sa aklat na Tito, Kapitulo 2, versikulo 7. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabuting gawa. At sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian, ang kausayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung ating nabasa kanina sa unang talata ay sa ating nabasa kanina po mga minamad, dapat mayroon po tayong kahusayan sa bawat nagsisipaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, maging matalino po tayo. Be wise like a serpent. Be humble like a dove.
Ibig sabihin po mga minamahal, kahusayan, pagiging matalino ito. Kaya sa lahat na nagsisipaglingkod sa ating pinakamahalapan, maging matalino po tayo na huwag po natin hayaan ang ating mga sarili. Kapag nakita po natin ang ating mga sarili, palamig-lamig, ano po ang gagawin po natin? Ibahin po natin, tayo po'y magpakainit. Kapag nakita po natin ang ating mga sarili, tabad nang dumalo sa banal na gawain ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng sipag sa pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Amen? Para mawala ang takot. Kapag tayo maging matalino sa pagtalima, paglilingkod po natin sa ating pinakamahal pa mawawala yung takot. E tignan po ninyo. Bakit dumarating ang takot maging sa mga mananampalataya? Minsan dumarating sa kanila dahil yung paglilingkod nila sa Diyos. Binababayaan po nila. Hindi nila napapahalagan minsan. Kung nagpapahalagan man sila po mga minsan, dumarating po yung panghina, panglulupaypay. Minsan kapag dumarating yung panghina at panglulupaypay, sila po mga minamahal, kapag napasukan po sila ng panghina, panglulupaypay, diyan papasok po yung takot sa kanilang buhay. Everybody shall praise the Lord. Ngunit kapag ikaw na naglilingkod sa ating pinakamahalapan, dumating man ang kahirapan sa buhay mo, hindi mo alintana ang kahirapan sapagkat alam mo ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Kapag inuna mo ang katwiran at kaharian ng Diyos, ipoprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Hindi ka nangangamba kung wala kang kakainin sa araw po ng bukas. Kaya po mga mina, kapag ikaw ay matalinong Kristiyano, katulad po yung kapatiran po natin sa dako ng Metro Manila, inuna niya palagi ang banal na gawain ng Diyos. Siya po ay napasama sa humahayo. Dati nagtatrabaho po siya. Ngunit siya po mga nakakilala, first love sa mahal na Panginoon. Dahil siya po ay first love sa mahal na Panginoon, lagi siyang sumasama sa paghayo. Nagdadala siya palagi ng kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dumating ang oras, pagdating sa hapagkainan, wala silang makain. Dahil humayo ng humayo, walang kita, walang sweldo, walang pambili ng pagkain. Ngunit sa hapagkainan, sila po yung nanampalataya sa ating babae na Diyos. Sinabi silang pamilya po kami, mahal na Panginoon, inuna ko ang katwiran at kaharian mo, ngayon wala kayong makain. Alam po ninyo po mga minamahal kung gaano katotoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. May dala-dalang isang kaban na bigas. Dahil may pagkain na, ngunit walang ulam. Dahil walang ulam po mga minawa, muli silang nanalangin. Mahal na Panginoon, wala kaming ulam. May ilulisa sa akin kaming bigas para may kanin kami, ngunit walang ulam. Muli silang nanalangin. Yung kanilang kapitbahay na umuusig sa kanila, sa tuwing sila pinagpupuri sa mahal na Panginoon, bagong lutong ulam ang inihatid sa kanila para mayroong kanin at ulam, makakain sila. Purihin ang Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Amen. Kaya sabi ko po mga kami, huwag po natin gayahin kung hindi po kaya ng ating pananampalataya. Baka sabihin po ninyo, pwede palang ganoon. Huwag po natin gayahin kapag hindi kaya ng ating pananampalataya. Naging halimbawa po yun, naging halimbawa lamang po yun na mayroong pananampalataya sa Diyos ay walang imposible. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya kinakailangan sa buhay po natin mga mananampalataya, magkaroon po tayo ng timetable. May oras panahon sa trabaho, may oras panahon sa pagsamba po natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang pinaka-first priority po natin sa buhay, ang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen. Sapagkat kapag puro na ng trabaho, kahit yumaman ka man diyan sa trabaho mo, ngunit ang paglilingkod, pabayaan mo, pagdating ng araw, maging baliwala lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Kaya sabi po ng Marcos 8:36, makamtan mo man lahat ng bagay dito sa mundo, mapahamak yung kaluluwa, useless, wala kang pakikinabangan. Kaya matalinong Kristiyano, laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon para mawala ang takot sa puso't isipan po nila. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, kailangan maging matalino ang bawat isa, takot sa paggawa ng kasalanan, matapang sa pagsunod sa katwiran at kalooban ng Diyos. Amen!
Dapat ganun po tayo po mga minamahal. Ibig sabihin, hikayatin ka man ang matalik mong kaibigan. Kapag dumating ang matalik mong kaibigan na dati-rati sila po ay kasakasama mo sa pag-inom, pagsusugal, pagsasabong, hikayatin ka man sa mga bisyo na yan, hindi mo pinagbibigyan. Bagkus, ikaw ang maghikayat sa kanila na lumapit at maglingkod sa ating dakilang Diyos para sila po ay pagpalain, mawala ang takot sa buhay nila. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kapag sinabing matalino sa pagsunod sa kalooban ng Diyos po mga minamahal, lagi ka po mga minamahal, ikay nagagalak mo palagi yung gumawa ka ayon sa katwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Kapag hindi ka nagagawa sa kalooban ng Diyos, malungkot ka. Amen. Dapat po mga mila para yung kasiyahan, kagalakan ng gagaling sa kaibuturo ng ating puso na bigay ng ating dakilan Diyos sa pamagitan ng kanyang balang Espiritu, lagi kang gumawa sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon upang ikaw ay pagpalain, hindi lang sa material kundi sa espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya kinakailangan po natin maunawan at maintindihan na ang fear is a spirit, takot ay isa espiritu. Fear is of the evil spirit. Nang takot ay galing sa diablo o sa kaaway ng Diyos na si Satanas. Kaya sabi ng banal na kasulatan, Revelation chapter 21 verse 8, basahin po natin. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis, kabanatang 21 at ang talata ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga makiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Amen. Nice ng Diyos po mga minamahal kapag ikaw ay naglilingkod na sa ating pinakamahal na pa maging matapang ka na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang mga matatakutin, ang mga duwag, sila po hindi magsisipagmana ng kaharian ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ang tunay na Kristiyanong umiibig sa kanilang kaligtasan, ang tunay na Kristiyanong totoong nagmamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, matapang po sila na sumunod sa utos ng Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Amen! Ibig sabihin po mga minama, hindi ka natatakot na dumalo. Hindi ka natatakot po mga minama na magbigay sapagkat alam mo sa pagbibigay, yan po mga minama ang susi ng pagpapala. Ang matapat na pagbibigay. Kapag ikaw ay laging dumadalo, ikaw ay pagpapalain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang pagdalo po mga minama, isa po yan sa utos ng ating pinakamahal na Panginoon. Lagi po nating sundin, sabi ng Hebreo 10:25, na huwag po nating kalilimutan ang pagtitipon ng mga banal. Ibig sabihin, utos ng Panginoon, utos ng ating mabiyang Diyos, yung tinatawag na pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya mga kapatiran po natin, takot sila na dumalo. Kapag ikaw takot na dumalo, nag-aantay ka ng pagpapala, hindi darating yan. Amen! Kapag takot kang magbigay sa banal na gawain ng Diyos, hindi darating ang pagpapala, mahadlangan yan. Amen! Takot kang magpuri sa mahal na Panginoon, ang masamang espiritu lalapit sa iyo. Everybody shall praise the Lord. Kailangan matapang kang magpuri sa mahal na Panginoon, matapang kang dumalo, matapang kang lagi nagbibigay sa banal na gawain ng Diyos dahil alam mo, yan lahat ay utos ng ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya upang maalis sa kanila ang takot at pangamba. Everybody shall praise the Lord. Amen. At ano pa po mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, ang kaguluhan sa buong mundo nangyayari, patayan dito, patayan doon. Kaya maraming mga tao namamatay araw-araw, oras-oras, minuminuto. Kaya kapag ang tao binawian ng buhay, hindi nakapaglaan ng oras panahon para lumapit at maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, walang kaligtasan. Amen. Kaya po mga minamahal, ang kamatayan po mga minamahal, di dapat katakutan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, huwag matakot sa nagsisipatay sa katawan. Kundi ano po rito, ang sabi po rito sa Lucas 12:4-5, basahin po natin. Dito po sa Lucas, kabanata 12, ang mga talata po ay 4-5. Dito po tayo sa 4. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat,
Ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan magbulit sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katakutan. Amen. Amen. Kaya ang kamatayan sa mga tao, mananampalataya, hindi dumarating man sa tao yan, ngunit sa mga tunay na Kristiyano, hindi sila natatakot sa kamatayan, sapagkat alam po nila, pagkamatay po nila, sila po ay may buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya totoo ang sinalita ng Apostol Pablo, mabuhay, mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kaya mga mananampalataya na pabilang sa gawain ito, dahil sa katandaan, dahil sa karamdaman, minsan dumarating sa kanila, humahantong sa kamatayan. Ngunit ang sabi ng Apostol Pablo, pakinabang kapag ang Kristiyanong matapat na naglingkod sa Diyos na matay, may buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Ngunit ang tao na hindi naglaan ng oras para maglingkod sa Diyos, kapag sila pa'y binawian ng buhay, wala silang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, kundi wala hanggang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Amen. Kaya po mga minamahal, tayong lahat na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, pinagpala tayo. Ano man po ang mangyari sa ating mundong ginagalawan, dumating man ang kamatayan, isa man sa ating po mga minamahal, pangako ng Diyos, kapag ikaw ay mainit, masigasig, nagsisipaglingkod sa Kanya, pagpikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya totoo ang sabi ng banal na kasulatan, God has equipped you. Hindi tayo binigyan ng takot, kundi ng katapangan ayon sa ating naunang talatang binasa kanina. Empowered you, kundi binigyan tayo ng kapangyarihan, may power. Everybody shall praise the Lord. May kapangyarihan po tayo po mga minaman lumaban sa masamang espiritu. Amen. Lumaban sa masamang espiritu po mga minamahal. Kaya marami po tayong mga kapatiran, sila po'y baguhan po mga minaman nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Iba, na demon possessed po sila. Ngunit sila po ay matapat na sumunod sa katwiran ng kalooban ng Diyos. Pinalay sila ng ating pinakamahal na Panginoon, sapagat ang kapangyarihan na sumasa atin ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. He is in you if you are born again. Ang ating there is Jesus nasa iyo kapag ikaw ay naging bagong nilalang. Amen. Ibig sabihin po mga mina, hanggat ang tao hindi nagbabalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hindi nila tinatanggap ang Diyos bilang sariling tagapagligtas at hari ng kanilang buhay, wala sa kanila ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa lahat ng mga kababayan po natin na laging sumusubaybay sa gawain ito, huwag po kayong makontento sa inyong mga tahanan, sa inyong pong bahay, sa inyong pong kinalalagyan, kundi magkaroon kayo ng pagnanasa, dumalo sa naturang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para makamtan po ninyong kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos para maalis ang takot at pangamba sa puso ninyo. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, napakapalad po natin lahat sapagkat hindi po natin sukat akala na tayo po ay mapabilang sa gawain na ito. Kung dati-rati ang ating buhay noon po mga minamahal, punong-puno ng takot, punong-puno ng pag-alala, pangamba sa buhay po natin. Ano ang ating kakainin sa araw-araw? Ano ang ating maging kinabukas sa ating pamilya? Ano magiging future po natin sa ating mga mahal sa buhay? Nangangabat, natatakot po tayo, ngunit nung tayo po ay napabilang na sa gawain na ito, kapag inunang mo palagi ang katwiran at kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon, sumawawala ang pangamba at takot mo, ikaw ay lubos sa pagpapalay ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinatunayan ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya na pabilang sa gawain na ito. Ang mga kapatiran po natin dati-rati, sunod-sunod ang kanilang mga anak, sila po'y nahirapan sa pag-aaral, ngunit hindi sila natakot, hindi sila nag-alala, hindi sila nangamba po mga minang, bagkus nagpatuloy po sila na laging dumadalo sa banal na gawain ng Diyos. Lagi po sila nanalangin ng pupuri. Paglipas ng araw panahon, nakapagtapos ang kanilang mga anak, sila po'y nakapaghanap buhay na nakarating na sa ibang bansa ngayon. Mapayapa ang kanilang buhay. Pinasagana sila ng ating pinakamahal na pinatunayan lamang ng Diyos na siya po ang Diyos na tumutugon ng panalangin, naag-aalis ng takot at pangamba sa puso isipan ng tao. Everybody shall praise the Lord. Amen. Dito na po tayo po mga minama sa huling talata. Revelation chapter 2 verse 10. Huling talata na po tayo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis,
Kapitulo 2, versikulo 10. Huwag mo katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Darito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kapag nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos, pag-ibig, kahusayan, wala kang dapat ipag-alala dahil kasama mo ang ating dearest Jesus, ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. So you have nothing to fear. Wala po tayong dapat ikatakot. Do not fear the future. Ang sabi po ng ating nabasa, huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Ibig sabihin po mga minamal, sa huling panahon na ito, sa lalapit na pagparito, muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sasaalapap upang ang mga Kristiyano matapat na sumunod, naglingkod sa Kanya, sila po yung kukunin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, sa kasaysayan ng ating mundo ngayon po mga minamahal, sa nakikita po natin sa ating panahon, konting panahon na lamang ating gugugulin, konting sakripisyo na lamang ating gagawin habang tayo narito sa lupa. Sabi ng ating nabasa, malapit na ang kaligtasan, malapit na ang pangako ng Diyos, ang gantimpala ng Diyos na ating tatanggapin mula sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Kung kaya't ang ating gagawin habang tayo may lakas, malayang maglingkod, gagawin po natin ito sa ating pinakamahal na paglilingkuran po natin siya. Tatalimahin po natin ang kanyang mga banal na utos upang tayong lahat ay gagantimpalain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya mangyayari ang isinaad ng banal na kasulatan na ang kaguluhan sa mundo na ating ginagalawan, mangyayari ito. Kaya bansa sa bansa, mag-aaway, nangyari na po mga minamahal, ang mga lindol, pagbaha, pagputok ng bulkan po mga minamahal, nangyari na po. At isa na lamang po ang hindi nangyayari, ang muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos, yung rapture. Amen! Kaya tayong lahat po mga minamahal, patuloy po tayong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Do not fear the darkness. Do not fear the future. Do not fear the darkness po mga minamahal, yung kadiliman. When the light is in you, you will overcome. Everybody shout, praise the Lord! Mapagtagumpayan po natin ang takot at pangamba. Dahil tayo po ay naririto sa tunay na banal na gawain ng ating pinakamahal na nilalakipan ng mga tanda at preba at ebidensya na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Kaya kapag ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, wala kang katatakutan. Kaya pag tayo po mga minamal gumagawa sa kanyang katwiran at kanyang banal na kalooban, sabi po ng banal na kasulatan, dahil tayo pitinaguriang isang lahihirang, isang makaharing pagkakasadote, bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos na siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman at dinala tayo sa kagilagilalas niyang kaliwanagan. Di man karapat dapat na tayo po ay isa sa hirangin ng ating pinakamahal na piliin ng ating dakilang Diyos para maglingkod sa Kanya. Ngunit dahil sa kahabagan ng Diyos, pinili po tayo, binigyan po tayong privilege para paglingkuran siya. Paglilingkuran po natin ang ating pinakamahal na Panginoon habang tayo pinabubuhay dito sa mundo para yung pangambat takot maalis ito at ang langit at buhay na walang hanggan nag-aantay na sa atin sa kanyang pong kaharian. Everybody shout, praise the Lord! Tayong lahat po mga minamal ay tumayo. Papurihan po natin ang ating mabayro Diyos. Sabi ng awitin, walang dahilan. Walang dahilan po mga minamal para tayo po ay umalis pa sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang dahilan para tayo hindi magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon dahil totoo ang kanyang pangako, may buhay na walang hanggan po tayong ipagkakalom ng ating dakilang Diyos pagdating po ng araw sa kanyang pagbabalik. Tayo pong lahat ay umawit. Praise the Lord.